Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Ako po si dating Kapitan Toto Sige ng ating barangay. Dito sa Sinaran ay bumabati sa inyo ng isang maligayang fiesta. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasigana. Laguna nang ito ay marating ko para Maling manood ng Serbisyong Balita Live Online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema
lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, upang hinirang, tuyan ka ng magiging sa manlulupi, sa pasisihil, sa dagat ang bundok, at sa langit mong bughaw ay dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng malhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang magmahal ng dahil sa'yo. Welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online at syempre sa lahat ng ating mga viewers at mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na nakasubaybay dito sa ating programa. Isang magandang araw sa inyo at syempre ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Delva Barairo na bumabati po sa inyo na isang mainit na hapon at magandang buhay po sa lahat ng viewers, readers, listeners ng Serbisyo Balita, News Online at Serbisyo Balita Live Online. Kaya po, para po sa inyong mga karaihan, panawagan at hinaing, maaari po kayo mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. Patuloy lang po tayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. Yan, dami kasi nagte-text dito na mga pani-pani jokes talaga. Yan, at saka syempre, kaya naman tayo masaya ay dahil, yan, kung napapansin nyo ang inyong lingkod, medyo nakapangan. Sona. Yan, Yan. Monday yung Sona, di ba? Tapos Laguna Day kahapon. Tapos Pila Day ngayon. Ika nga, parang hindi na nagpalit ng damit. Mukhang hindi ka na yata nagpalit. Kaya ako natatawa. Anyway, talaga naman kapag uniform. So, siyempre, marami tayong mga pwedeng, marami tayong may ibibigay ng mga balita ngayon, araw na to. At magbubukas tayo ng isang, ngayong araw na to, ay meron tayong bubuksan ng panibagong segment. Yan, Yun ba yung KSP? Yan yung KSP. Nako, sigurado, ang daming mga nag-iisip na naman ng mga politiko kung sino na naman ang titiriyahin natin. Anyway, At hindi lang politiko yun, di ba? pati police. Ayan, kaya abangan nyo yung segment namin ng KSP. Yan, pansinin po natin ang mga public servant. Ayan. At mamaya, huwag na muna natin bigay lahat ng detalye ng nais kanilang aabangan. Ayan. So, sa ngayon, nga pala,
Happy Fiesta nga pala. Yan, sa Barangay Sinalhan. Barangay Sinalhan sa Linggo. Sa lungsod ng Santa Rosa. August 2. And, syempre, advance happy birthday nga pala kay Mayor Arlene Arcillas. Yan. Birthday niya bukas. Happy birthday, Mayor Arlene. Advance happy birthday sa 31. Sa 31 ba? Oo, Okay. July 31. So, sana imbitado po ang buong serbisyo balita. Ayan. So, sa ngayon ay ginaganap ang araw ng pila, ang ika 44th day ng pila. Ayan. At Ayan, syempre, nag-start yan nung nung 1875 to 2015. Yan yung araw ng pila. yung unang binigyan ng pangalan ang bayan ng Pila ay noong taong 1875. So medyo matagal na. At magkakadikit yan nung ang lalawigan ng Laguna na kahapon ay nag-celebrate ng ika 444th year. Dito naman 440. Yeah. At abangan naman natin yung sa Los sa Baños. Bayan ng Los Baños. Ang ika 400 year nila na pagkakahirang bilang isang bayan. Ayan. So ngayon, nag-start tong Pila Day nung July 25. Isang Diba? linggong celebration yan. At So mamaya magtatapusin ng mayor hanggang Mayor's Night. sa Mayor's Night, mamayang gabi. At ika nga, ngayon yung kauna-unahang pagkakataon na magbibigay ng State of the Municipality address. Kayo ng umaga nagkaroon ng serbisyo, caravan, di ba? Servisyo Caravan naman ng umaga, handog naman yan ay Governor Ramil Hernandez. At siyempre, nandyan yung iba't ibang servisyo na ibinigay ng lalawigan ng Kapitolyo. Sinamahan naman yan ni Vice Governor ng libreng gupit. Tapos yan yung libreng pustiso naman kay libreng bunat, libreng pustiso naman sa kinikin na Mayor Kia. Ayan. At bago tayo magpatuloy, siyempre ay ito naman na naging ito ang naging panayam natin kay Mayor Wilfredo Kia kahapon ng bayan ng Pila. Ano ba ang nakahanda po ninyong highlights of activities para sa araw na yan? Alas 8 ng umaga, kasama natin ang team ng Governor, ang Ramil Hernandez Caravan at ang Municipality of Pila. Magkakaroon kami ng medical, dental, vision. At hindi lang, may mga job fair pa at legal advice na galing sa probinsya, sa tooth extraction. And on our part naman, free eyeglasses, tapos free postizo. And then after lunch, meron kaming grand parade sa buong bayan ng Pila. And then after the parade, ay meron kaming street dancing. Lahat ng high school, private and public, kasali din sa aming contest ng street dancing. So after that, sa gabi, magkakaroon naman ako ng tinatawag na State of the Municipalities report para naman maipabatid sa mga kababayan ko yung nagawa ko for the last 2 years at saka babanggitin ko na rin yung mga previous accomplishment ko ng mga previous years na akong mayor. Okay. So, ito ba ay first time na ginawang one-week celebration? Or since nung umpo po kayo ay ito na po ang naging pinakaparang kinagawian po na celebration ng paggunita ng Araw ng Pila? Simula nung naupo ako, pinilit kong pasayahin ang selebrasyon ng bayan ng Pila mula nung 2000 naman. So, ginagawa namin yan halos between 4 days to 5 days ang celebration ng Pila. Except nung last year, wherein nagkaroon tayo ng Glenda na kinasil namin ng mga activities and nang tinuloy lang namin ang medical dental mission dahil nga sa pagkiisa doon sa nasalanta natin mga kababayan ng Bagyong Glenda. So, pero itong pag sinabing Pila Day, iba to dun sa pag sinabing pinakapistahan ng Pila. Iba ito kasi ito yung Foundation Day. Ang pesta ng Pila, sineselebrate namin ay June 13 dahil yung pistahan ng aming patron, ang St. Anthony. Okay. So, ano po ang maaasahan po ng mga makikiisa, manunood bukas na kakaiba
dun sa ibang mga naging pila day nyo previous years? Ay siguro ang magiging kaibahan ay mas marami magpa-participate ngayon sa Grand Prix dahil halos lahat, pati private sector at saka mga NGO and then the schools will join the parade. And then first time din namin na ang aming competition, instead of barangay ang magkukumpit sa street dancing, panay high school students ng lahat ng high school dito sa Bayan ng Pila na siyam ang bilang nila. And then sabay din ang medical and dental namin sa probinsya, kaya mas malaki ang mabibigay naming serbisyo. And then first time ko rin na magbibigay na officially ulat sa bayan dito sa evening ng July 29. So parang pinaka-Mayor's Night o Mayor's State Night. of the Town. Mayor's Night plus the declaration of ng state of the municipality, state of the town. So, Mayor, pwede mo bang makapagbigay po kayo ng paanyaya o mga ng final words po para sa ating mga viewers na nanonood sa aming programa para tangkilikin at dayuhin po itong araw ng pila bukas po. Sa mga nanonood at nakikinig dito sa estasyong ito, kung meron ho kayong pagkakataon, pumasyal ho kayo sa Bayan ng Pila para makita nyo at maranasan kung gano'ng kasaya namin sineselebrate itong Foundation Day ng Bayan ng Pila. Mula umaga hanggang gabi po ay meron kami mga activities na kalulugdan ninyo kung na mapupunta rito. At meron din naman ng mga souvenir na mabibili sa paligid ng munisipyo kung nagnanais kayo magkaroon ng souvenir pagkapasyal nyo dito sa bayan namin. At yan ang naging panayam natin sa butihing mayor ng Bayan ng Pila. At mamaya nandyan sa area ang ating reporter na si Ryan Zamora upang ibigay ang mga pinakahuling kaganapan dyan sa Bayan ng Pila. At ayan, syempre, kanina nga, bukod doon sa serbisyo Tama Caravan, yan, at serbisyong bayan, merong medical, dental, and eye check-up mission, libreng konsultang medical at gamot, libreng pastiso at bunot, libreng reading classes, blood testing, Pila Red Cross, job fair, yan, dog vaccination at distribution of vegetable seeds, yan, syempre, kay Governor Ramil Hernandez din yan. Pero nung mga 2 o'clock, nagkaroon ng parada ng bayan, ng Pila, kasama ang PNP, yung mga municipal mayor, and sangguniang bayan, municipal officials, employees, and sangguniang barangay. Pati na rin syempre yung mga school, from public to private, tapos national governments. Ayan, Pila, BFP, yan, nandyan din. Tapos ngayon, nagsasagawa ng street dancing competition, street and ground exhibition, kaya sobrang busy-busy si Mayor ngayon sa pag-aasikaso, kaya inaantabayanan niya ni kasamang Ryan Zamora para ma-punch interview pa rin natin ng live. Yeah, siyempre. At bago tayo lumawig ay mapag-usapan naman yung isinagawang Araw ng Laguna or Laguna Day, ang ika-444th year celebration or founding celebration ng Laguna. Yan kung saan dyan nagkaroon ng ribbon cutting. Dumalo ang siyempre ang governor at ang sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan. Si PD, Police Senior Superintendent Dito Saligaw, andyan din kasama ni Governor Ramil Hernandez. At nag-flower offering sila sa dambana ni General Cailles. Yan. Tapos nagkaroon din ng ribbon cutting sa pagbubukas ng photo exhibit sa iba't ibang bayan at lungsod ng Laguna. Ayan, at nagkaroon din ng parang signing na kung saan... Yan yung bagong hirang na Capitol Building na isinama sa National Historical Commission as historical site. Yan. Siyempre, ayon din yan kay Dr. Bimbo Santa Maria. Ayan. At pinakita yung pinaka-marker, siyempre, ng Kapitolyo. Ayan, yun yung marker. Ang gusaling pamahalaan ng Laguna. Ayan. At siyempre, after nung seremonya, ay pumasok sila sa loob upang makita yung photo exhibit ng ibang bayan. Yan yata yung mga bisita din, siyempre, at kasama nila Vice Gov Karen Agapay, si
board member Ninoy Bagnes, si Vice Mayor Terrell ng Bayan ng Pagsanhan, yan si At saka si board member Gab Alatiin. At syempre si Attorney Dulce. Dulce. Ayan. Ayan si Mayor Sulibit at ng saka Liliw. Mayor Milbert Oliveros ng Bayan ng Kabinti. At si Mayor Osana. At saka si Nelson Osana. Siyempre si PD. Ayan, at syempre dyan yung ating magiting na mayor, sa magitan ng mayor ng Bae. Si Mayor Bunoy Ramos. Ayan. At naging after ng lunch ay sinabay na dun yung mga presentation of cultural dances at yung mga cotillion, pagkanta. At nandyan nga rin pala yung contingent na mula sa lungsod ng Calamba sa pangunguna ni Vice Mayor Ross Rizal. Oo. Although, siyempre, sa dami na ng tao ay hindi natin naispatan. Ayan, oo nga. Kasi maaga yata sila nag-start eh. Okay nga, nandun din nanonood din si pero hindi yata kumanta. Yung first runner-up ng The Boys na pinagmamalaki ng Bayan ng Kabinti, si Renz. Yan, isa sa mga nakapalo sa Serbisyo Balita. Ayan, at siyempre, ang time check muna. Ayan, time check. May 20 minuto makalipas ang 5 ng hapon. At bago tayo lumako sa iba pang mga balita ay pumaig muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. I long to return to the days of the songs my mother. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online at tanggapin natin ang ulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna at mukhang meron na namang serye ng hold-upan. Yan. At tanggapin natin ang pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. Levi, magandang hapon. Magandang hapon kasamang RJ. Nakatay ng halagang 50,000 pesos ang dalawang hold-upper na sumaksak sa driver kolektor ng sa barangay Banay sa kabaan ng Dipaldi Road ng nasabing lungsod. Ang biktima na ginagamot pa sa St. Jeff Hospital ay nakilalang si Giomara Corapijo Colasito, 20 anyos, binata driver at nakapila sa Pasita Complex sa lungsod ng San Pedro. Ayon sa ulat na pinadala kay Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Lorenzo Saligaw na
ng L300 pa. Kasama ito sina Eric Bundad at Leah Istorque. Alinilang bigla umano silang harangin ng dalawang kalalakihan at pilitang inagaw ang shoulder bag nito na naglalaman ng 50,000 cash na kanilang koleksyon sa kanilang pag-deliver. Kahit patuloy pa rin ang sinasagawang follow-up operation ng mga kagawad ng Kabuyaw PNP upang tugisin ang nasabing mga suspect sa pag-hold up. Samantalang ang AJ ay kinilala na ang mga biktima na inabdak dyan sa Muntinlupa City na ang mag-inang si Cherry Rivera at John Carlo na taga Caloocan City. Patay sa ulat ni Laguna Provincial Director Police Senior Superintendent Lorendo Saliao. Samantalang yung dalawang babae na binaba naman dyan sa Kabuyaw ay nakilalang sila Raquel Apolonio at Rubilin Gino Gones. Ito yung mga sinasabing na huli na ng liputan ng pulisya ng biglang nakatakas pa ang nasabing mga dalawang kidnapper na sumangay sa nasabing mag-ina na lulan ng kanilang kulay itim na Toyota Vios na may plakang ALA 1169 at ngayon nga ay hawak pa rin ng highway patrol ng Tanlupang. So, patunay na may kapabayan ang mga kagawad ng pulisya ng Calamba pagkat nasakutin na nga nila na na subalit nakatakas pa rin dahil hindi nila alam na may manhole pa lang malaki doon sa nasabing dual training compound doon sa sitio locomotive sa lungsod ng Calamba. So, yan pa rin at ang ating tinututukan pagkat posible naman ang katakas to kung walang kapabayaan ang hepe ng pulisya dyan sa lungsod ng Calamba. Mula pa rin sa Lalawigan ng Laguna, David Tata, nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levy. Ayan, at least, lagi may progress report na nire-report si kasamang Levy, di ba? Oo, at ika nga, ongoing. Oo. Siyempre, kailangan din natin tututukan yung mga kaso, di ba? Hindi lang dapat isang beses lang natin binabalita kasi nalilimutan eh. Di ba? Baka medyo... Lalo na pag ganang kaso. At saka kaya nga, eto, baka siguro kaya nagkaroon ng... although talagang nakaset yung regular na pagpupulong ng mga kapulisan, dyan nga, ang weekly meeting ng lambat-sibat ng mga kapulisan. Ayan. Ayan. Siyempre, nandyan siyempre si Police Chief Superintendent Richard Albano. Ayan. Yan ang weekly PNP meeting ng Managing Police Operation regarding sa Lambat-Sibat Conference na ginanap sa Seda Nubali, Lakeside, Ecozone, Nubali, Santa Rosa, Laguna kaninang umaga po yan. Siyempre, ang nag-preside ay si Police Director Francisco Don Montenegro. Ayan, nandun pa yata si Police Inspector Pagulayan, di ba? Picture na yan. Ng Laguna HPG. Oo, at siyempre si Hepe ng Nagcarlan, si Police Inspector Ferrer, nandyan din. At yung basta lahat yan ng mga, lahat ng mga... Halos lahat ng hepe ng kapulisan. Calabarzon. Ang buong Calabarzon po ay nandyan kanina. Ayan, at siyempre upang i-assess ang mga naging accomplishments ng kanilang Oplan Lambat-Sibat. At siguro dito sa Laguna, tama-tama, lalo dito sa bayan ng Kabuyaw. Oo. Sana naman wag magtatampo sa atin yung mga kaibigan nating pulis, di ba? Kung may naibabalita tayo na kung ano yung totoo. Doon sa nakikita natin para magsilbing lesson din sa kanila. O yan, di mo, nagmi-meeting na sila para pag-aralan nila, di ba, kung ano ba yung mali. Kung saan may pagkukulang. Kung saan yung dapat dagdagan. Regarding nga doon sa mga pugante, nakatakas pa, dami-dami na nila nagtulong-tulong. Baka kulang tayo sa sasakyan, kulang tayo sa gas. Ayan. Di ba? Baka naman, baka naman medyo nagkulang sa strategical planning.
Ayan, dyan naman sa lungsod ng, ng Kabuyao. Chef, concern Medyo tayo, ang nakakadalawa lapit-lapit na. lang sa atin. Nakakadalwa na yan. Ibig sabihin, nakatakas yung mga Suspects. yung mga suspect, yung mga holdupper na pumatay doon nga kay Raquel, tsaka doon kay PO1 Siegfried Angeles, na hanggang ngayon ay nakaburol po sa Barangay Santo Domingo, Bae, ng Laguna. Ayun, di ba nakakalungkot lang, hindi pa rin yata nahuhuli hanggang ngayon. Pero sa tingin ko dyan, baka dyan lang nakabase sa Kabuyao din mismo, di ba? lungsod ng Kabuyao, yung mga suspects. Naulit-uli, para nangaasar pa, di ba? Parang- Naulit-uli kanina madaling araw. Kaya medyo baka hinahamon ang kakayanan nito ni Police Superintendent Joseph Bayan. At ika nga, parang baka nasa kanilang sige nga, Yun nga subukan nyo nga. Siguro busy lang si Sir Bayan, kaya hindi yata nakaka-reply sa mga text natin ngayon. Ayan. Pero kailangan, baka masyado nang namomonitor ang kilos ng kapulisan dyan. So, medyo identified nila kung anong oras nandyan o anong oras umiikot. So, yun ang dapat siguro natin tingnan na we take into consideration yung mga ganung bagay. Kaya medyo alam ng mga kawatan na to ang kilos ng kapulisan. Kaya doon nila sinasagawa naman ang kanilang masasamang gawain. Ayan. Kaya sana dapat tutukan din ni Police Senior Superintendent Dindo Saligaw. Oo nga, panawagan kay PD. Medyo siguro okay ang pagkakaroon kanyo ng pagpupulong hinggil sa Oplan Lambat Sibat. Pero siguro dapat medyo intensified. Oo, dapat tutukan natin para po hindi makasibat yung mga masamang elemento. Yan, malambat na. Yan, lambatin na po natin. Ayan. So, at siyempre ngayon, na pag-uusapan ng Usapang Pulis. Usapang Pulis. Ay, Dito naman po tayo sa ating bagong segment. positive side. Ayan, ating bagong segment ng ating programa, ang KSP, ang kilalanin si public servant. Yan, pwede rin kilalanin si politiko. Yan. O kaya kilalanin si pulis. Yan. Yan po yung KSP natin. Ito ang segment na kung saan binibigyan natin ng pagpupugay at papuri ang mga katangi-tanging nagagawa ng ating mga public servants. Kasi baka naman sabihin ng ating mga viewers o ng ating mga puro na lang pamumuna, pampapatikos at kaya nga meron tayong mga ganitong segment. So pang ibigay naman yung lighter side o yung pinaka-positive side naman ng ating mga public servant. So tunghayan muna natin itong ating kauna-unahang segment, episode ng ating segment, ang KSP. Unang-una po ay ang ating po ay pagpapasalamat sa ating Regional Director, sa ating General Albano, sa ating pong Provincial Director, Police Superintendent Florendo Salapales Saligaw, sir, at sa ating minamahal na Mayor Beris po ng Kalawan. Natanggap po natin nung pong Lunes lamang ay yung poong pinagtibay po ng Sangguniang Bayan ng Kalawan ang mataas na pagkilala sa kapulisan po ng Kalawan, at ito po ay ang kapasyahan bilang 57-2015, at ito po ay pinagtibay ng membro ng Sangguniang Bayan at ng mayor po ng Kalawan, at ito po ay ating naigawad po noong nakaraang Lunes sa ating 52 na kapulisan ng Kalawan. Kasama po ang inyong lingkod. Kasabay po nito ay yung pong medalya po ng kagalingan na in-award po ng ating butihing Regional Director, Police Chief Superintendent Richard Albano, na medalya po ng kagalingan sa ating pong 12 na member po ng Kalawan. Kasama po dito ang ating pong napakasipag na Provincial Director, Police Senior Superintendent Florendo Salapales Saligaw, na nabigyan po ng nakagalingan. Kasama rin po ang inyong lingkod,
na nabigyan po dito. At ito po ay under General Order number 1367 na aproban po noong May 5, 2015. At kahapon lang po, Lunes, ay ating pong formal na iginawad po ito sa ating pong kapulisan, buong kapulisan po ng bayan ng Laguna, ng bayan ng Kalawan. So, dito po sa Laguna. Bali po ang ang mga pagbigay ng pagkilala sa inyong mga accomplishments at saka yung mga nagawa para sa bayan ng Kalawan. Ano po yung mga reasons sa likod nitong mga pagkilala na to? Ito po ay hinanguli na doon po sa ating accomplishment na nagawa dito po sa bayan po ng Kalawan. Buhat po tayo mo po noong pong November 2014. At ito po yung ating 52 most wanted person na nahuli po dito po sa bayan ng Kalawan. At ang 15 po dito ay nabibilang sa top 10. Ang top 10 po na yun po yung number 1. Dito po po nahuli yung number 1 po ng Pinilya, Sampol. At number 1 po ng Pasig. Dito po nahuli po yun sa bayan ng Kalawan. At 15 po lahat po yun. Ang tatawag po namin na most wanted person, yung pong top 10. At kalisabay po nito ay yung pong ating nahuli sa illegal drugs na 72 po katao sa paggamit po ng pagtulak at paggamit po ng illegal na droga. At yun po ay documented po at lahat po yun ay filed in court. At hindi ko nga po akalain po na ito po ay gagawin po ng Sangguniang Bayan. Kaya dahil po sa hinihingi po sa tayo po ay nagsusumiti po ng bawat accomplishment po sa ating punong bayan at doon po din sa ating Sangguniang Bayan. Tuwing po sa magkakaroon po tayo ng accomplishment report. At ito po ay kanilang tinipon. Ito po ay kanilang i-final sa kanila. At nagot na po ako itong bandang huli na nagbuo po sila ng isang kapasihan bilang pagkilala po sa buong kapulisan po ng Kalawan. At ngayon po lang po naranasan po ang ganitong accomplishment sa kanilang paglilingkod dito po sa bayan ng Kalawan. At ito nga po ay formal po natin ibigay sa ating kapulisan noong pong Lunes, flag raising ceremony po. At ito po dinuhan po ng ating mayor, ating vice mayor, lahat po ng Sangguniang Bayan. At kasama po rin po natin ating napakasipag na provincial director ng Laguna, Police Superintendent Florendo Dindo Saligang. Yan, at yan ang ang paunang episode ng KSP. Ayan. Ayan. At syempre, yung award na yan, ha? Yung medalya ng kagitingan. Kagalingan. Kagalingan. Yeah. Magkakaiba pa ba yun? Kagalingan at kagitingan. Di ba parang ano lang yun? Hindi, iba yung sa kagitingan at yung kagalingan, yung kanilang accomplishment, yung kagalingan sa yung medalya ng kagalingan, yun yata yung, nung May pa yon, first week of May. Pero, yung pinakita niya niyan, kahapon, actually, yung ginawad na yung binagay ito yung Lunes, di ba? Yung Lunes, ang ginawaran ng pagkikilala. Yan. Yan nagkaroon ng kapasyahan ng pagkilala sa buong kapulisan ng Kalawan, Laguna sa kanilang dedikasyon sa trabaho, sa pagpapanatili ng katahimikan, kaayusan sa batas trapiko at higit sa lahat ang pagsugpo sa illegal na droga sa pangunguna ng kanilang hepe na si Police Chief Inspector Luis Di Maano Perez. Yeah. Ayan. So yan yun sa 52 na lahat ng miyembro ng most Kalawan, wanted person. Yan, 52 na po yung nahuli nila. Mula sa iba't ibang lugar, di ba? So yung 12 na medalya, galing yun kay Police Regional Director General Richard Albano. Yan. Yun yung kaganapan nung buwan yata ng Pebraryo, may nag-amok dyan sa Barangay Imog. Oo. So, kasama rin dyan hindi ba yun sa Kapitana Elibet? Hindi yun, sa Barangay Prinsa. Magkalapit lang yun eh. So, dyan yung eksenang responder rin si Police Provincial Director Senior Superintendent Florendo Saligaw. At yun, pinagtulong-tulungan nila. Andin din syempre si Mayor Beris.
Kumbaga talagang tinutukan nila na maging safe yung At hostage. saka, matapos ang problema ng, ika nga, sabi nga nila, yung nireklamo doon, na yun problema na ng barangay. So, ika nga, sakit na ng ulo ng barangay. Kaya, yun, ika nga, job well done. At, yan yung sinasabi natin, kapag may mga accomplishments na magaganda mga pulisan, sila ay ika nga, binibigyan ng parangal. Hindi lang ng higher positions ng kanilang institusyon, kundi pati ang yung local government units yan. Buong sanggunian bayan ng Calauan ay nagbigay ng pagkilala. Ayan. Kaya sana dapat kilalanin din yung pulis na nagbuwis ng buhay nung na taga-Bae, yung pulis kabuyaw na si PO1 Sigfred Angeles, diba? Dapat bigyan din natin po ng parangal yan. Kasi po talagang siya yung nag-responde. Yun. Kaya sana bigyan ng parangal. Tsaka kung alam mo po yung mga benepisyo na dapat matanggap ng kanyang pamilya, ay matanggap ng pamilya niya, ng mga naulila. Parang doon sa 44, diba? Na hindi sinama sa SONA ni Pinoy. Hanggang ngayon yata, yung mga pinangako, hindi pa yata natutupad. Patuloy na mukhang nakapako pa rin. At yan, ang ating segment ng KSP yan ay kung matatandaan, ilang taon na nakalipas, ay una na rin yan lumabas sa aming pahayagan. Yan. Sa ating Serbisyo Balita. Newspaper. Ayan. At, Serbisyo Balita, Calabarzon's newspaper. Ayan. Kaya nga, ika nga, kung ano man yung ay nilalagay na natin rin dito sa live broadcast natin. At speaking of yung sa pagbibigay ng parangal, ayan, ang daming mga miyembro ng kapulisan na nagbubuwis ng kanilang buhay o kaya minsan medyo na-invalido dahil sa pagkaka-enkwentro ay tila yata nalilimutan bigyan ng parangal. At saka yung sa mga bayaning buhay naman natin ng mga kapulisan, alam mo yun, yung mga retirement pay nila, ang tagal-tagal nila yata makuha. Ang dami pa yata proseso na ginagawa. May kilala ako Kailangan pa ba may mga under the table pa para lang kumbaga pulis na, pupulisin pa ba? Yan, may kilala ako dyan. Ika nga, talagang nag-servisyo ng gusto para sa kanyang unit, CIDG, dyan sa region. Hanggang ngayon, Wag na natin banggitin. Wag na natin banggitin kung Hindi sino, lang baka naman naman siya. mga pulis o mga Actually, hindi politika. naman siya yung nagre-reklamo, di ba? Oo, marami pa. Kaya nga, yun nga sinasabi natin, pulis na po, pulisin pa. Diba? Let's face the reality, yan ang totoong nangyayari sa institusyon ng kapulisan. Baka naman pwede, yung mga benepisyo ng ating mga nagtitirong pulis, ibigay nyo na naman sa tamang oras. Huwag nyo paikot-ikutin pa. Dami pang mga requirements pang hinihingi. Kung ano pa mga hinahanap. Kaya, para magkaroon tayo ng mga titunong pulis, ibigay na yung dapat para sa kanila. Yeah. Diba? Yun lang naman yun. At siyempre, bago tayo lumawi ulit sa ating programa, time check muli. At meron pang nalalabing 18 minuto bago sumapit ang alas 6 ng hapon. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a super grand slamming deal!
po si dating Kapitang Toto Sige ng ating barangay dito sa Sinalan ay bumabati sa inyo ng isang maligayang piyesta. Maling manood ng Serbisyong Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Galing manood ng Serbisyong Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y natalo. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at meron tayong tatanggaping ulat mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa labas ng himpilan kay Gaspar Latam. Tungkol yata to sa DOST. Ayan. Gaspar, magandang hapon. Yes, sir. Nakita niya sinaksihan ng pagdiriwang ng 2015 National Science Technology Week, ang taon ng pagdiriwang ng science community upang ipamahala sa publiko ang mga pinakauling kaganapan sa larangan ng agam at teknolohiya sa bansa. Layunin ng National Science Technology Week na magkaroon ng mas malalim na pag-unaw at kaalaman ng publiko hinggil sa kahalagahan ng science technology sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Malaki ang kontribusyon ng science technology sa pagpapalad ng mga industriyo, maging ang mga small to medium enterprises o SME ng bansa upang makamit ang minimizing inclusive growth. Ang nasabing pagdiriwang ay mayroong Simang Philippines, a science nation innovating for global competitiveness, handog ng Department of Science Technology, ang iba't ibang aktibidad na siguradong kinapupulutan ng mga mahalagang kalaman sa larangan ng science and technology. Naipalag sa publiko kung ano ang may tutulong at may develop ng Department of Science upang magkaroon ng pagbabagong pamuhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng agam at teknolohiya. Pahayag ng DOST Secretary Mario Montijo. Naging dampok sa pagdiriwang ang mga produkto mula sa mga science medium enterprises na natulungan ng small enterprises technology o upgrading program ng Kagawaran, Science and Business Forum, na kung saan pinag-usapan mga pinakauling kaganapan sa science research at maging mga programang na ipapalago ng industriya ng paggawa, technology institutes ng iba't ibang research and development institute at mga paglulunsad nito. Mayroon namang international forum, disaster resilience, a forum on packaging innovation at community empowerment through science and technology forum. Naging rural impact accounts intelligence transport system, business matching at forum on bamboo technology naman sa naginanap sa huling araw ng pagdiriwang. Napuno din ang iba't ibang exhibit ng bulagan ng SMX Convention Center gaya ng iba't ibang technology, produkto at mga serbisyo mga pinalaman sa science technology. Ang ilan sa mga teknolohiya at programang nakadisplay sa isang linggong pagdiriwang ang mga pinakahuling develop na makinarya para sa agrikultura, food innovation center para sa food processing ng Starbucks at quality program ng science technology, information at science education institute, hazard map at volleyball system, atlas para disaster preparedness, mga testing center para sa industriya ng paggawa at e-government network naman para sa information and communication technology. Mula dito sa National Capital Region Manila, Gaspar Latam nagsiservisyo sa bayan dito lamang sa Serbisyo Balita live online. Okay, maraming salamat kay kasamang Gaspar Latam. Ayan. At kaya nga, tama nga yan. At dapat i-enhance natin ang ating sa science at technology kung saan medyo tila yata napaghuhuli ang ating bansa ng ilang taon ang pagkahuli natin sa teknolohiya. Yan, kumpara sa ibang mga bansa.
Ayan, kasi dapat sumuporta talaga ang gobyerno, di ba? Ang dami nating may mga talent na Pinoy. Ang daming mga inventor na, ewan ko, meron ng Tulad ng kay Kagawad Bobit Meneses, di ba? Meron siyang magandang may mga ini-invento siya, although talagang minsan kapos sa... Yung Barangay Tadlac, Los Baños, di ba? Minsan kapos sa pondo, kaya, ayun, hindi na natatapos ang project. So, ayan, at tanggapin naman natin ang isang paghuhulat mula dyan sa lalawigan ng Batangas. At may pag-uulat tayo mula dyan sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, kasamang RJ. Hanggang sa suspect sa kasong istapa, dahil alas 11:40 ng umaga kanina lamang ang mga kapisan ng Ipatiti Police Station. Inilalang suspect na si Nita Murata at Jack Ebong, taga-Barangay Bloomfield Subdivision, Barangay Ipatiti. Habang ang warrant of arrest naman, iniso ni Honorable Judge Wilfredo P. Castillo at may i-recommended na 20,000 pesos. Ngayon, ito sa basic ng kayo ng prospect samantala sa Luis Batangas ng mga isang suspect na nagsinat ng ipog na Ulkila Sala noong 45 ng tanghali kanina. Pamamagay lang isang bypass operation sa Barangay Taliba, San Luis Batangas. Ang nakuhanan ng dalawang SGC at parent traffic chain at 500 pesos na park money dinala na sa municipal na arcade ng nasabing bayan. Ayan muna ang aking balita kasamang update. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, Uy, Hipolito Langra na si Servisyo para sa bayan. Dito lang sa Servisyo Balita, online. Ayan, okay. Maraming salamat kasamang Koy. Ayan, at ika nga, mabalik tayo sa issue ng mga inventor natin. Meron ang alam ko, merong Philippine Inventor Society kung saan dito ay isang grupo ng mga inventor sa buong Pilipinas ay kakasama, nag-exchange ng kanilang ideas, at yun lang palaging daing. Tila walang suporta ang gobyerno sa mga tulad nila. Ayan, katulad nung maalala lang, yung nag-invento ng makina natatakbo sa pamamagitan ng tubig. Ayan, wala, hindi pinansin. So nasa na ang mama ngayon? Ang pinakahuling balita ay siya ay kinupkop o inimbitahan ng bansang Switzerland upang doon dalhin yung teknolohiyang yon, kaalaman na yon. At sa pinakahuling balita nga, mukhang meron na rin silang mga prototypes ng mga vehikulo na tatakbo sa plane na tubig. Yung tubig na nagiging gas, di ba? Meron din ganyan. Yun nga, diba? Tsaka yung mantika na pwedeng maging gas. Ayan, at yung mga used oil. Oo. Dito sa used cooking oil. Bayan ng Las Baños, isa sa mga nabit natin, di ba? Humingi nga siya ng tulong sa mga media para ma-promote yung kanyang Pero actually, invento. Yun nga, meron ding sinasagawang proyekto o programa ang bayan ng Los Baños sa pangunguna ni Mayor Cesar Perez, yung yung mga used cooking oil na kino-convert into biodiesel. Yan. So medyo may kamahalan kasi meron mga iba pang ingredients na kailangan ihalo. Although mas medyo sabi nga nila kung kukumputin, medyo nakakamenos, mas mababa pa dun sa presyo ng diesel. So, ang ginagawa dyan sa bayan ng Los Baños ay binibili nila yung mga gamit na mantika, di ba? Iniipon nila ang mga gamit na mantika. Ayan, at pinoprocess nila. Tapos, ito yung pinapagamit naman nila sa kanilang mga service vehicles. So, medyo magandang ang magandang programa to para makatulong. Pwede naman pamigay na PO yan. Aba, kung diesel ang sasakyan mo, bakit hindi? I-full tank pa natin. Trip ticket ba, Mayor? Yeah, trip ticket. Anyway, at yan.
hindi nga natin panawagan sa ating gobyerno, sa ating mga mambabatas dyan, bakit hindi kayo maglaan o baka pwede kayong magbalabas ng isang batas na kung saan sumusuporta dito sa mga inventor natin. Kaya nga, ibang bansa, ayaw nilang pakakawalan ng mga taong may mga natatanging imbensyon. Ayaw nilang mapapunta to sa ibang bansa. Ibig sabihin, gusto nilang palakasin ang kanilang industriya sa pamamagitan ng mga bagong tuklas na imbensyon. Napasama ba yan sa SONA ni Pangulong Pinoy? Ewan ko, mukhang hindi. Pero anyway, at meron pa rin tayong ulit na tatanggaping update. Ayan, dyan sa sinasagawang Pila Day. Ayan, at tanggapin natin ang ulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat ng kasama natin si Dryan Zamora dyan sa bayan ng Pila. Magandang hapon, Dryan. Ngayon ang huling araw ng selebrasyon ng 440 years na araw ng Pila na may temang susi sa kamalayan ng kasaysayan, kultura, tradisyon at turismo ng ating bayan. Pinangunahan ni Mayor Wilfredo Diaz ang pagsuporta sa espesyal na araw ng kanyang bayan na nagkaroon ng iba't ibang pa-contest tulad ngayon na kasalukuyan pang isinasagawa ang street dancing competition at agaw atensyon ito sa publiko dahil sa makukulay na suot ng mga estudyante na mula sa iba't ibang paaralan. Patuloy rin ang hiyawan ng mga tao habang nagpapakitang gilas sa mga mananayaw. Sa pagsasara ng selebrasyon mamaya ay isasagawa ang Mayor's Night Anniversary Ball at ang fireworks display. Ito si Dryan Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live online. Ayan. Ayan si Miss Dryan Zamora, napakaganda ng boses. Ayan, at maraming salamat at baka siguro patuloy na nakatutok yan sa sinasagawang Pila Day at sana ay makapanayam natin ng live ang butihing mayor ng Pila. Bagamat napakapanayam na natin siya kahapon, iba pa rin yung kapag live nating nakakausap dito sa ating programa. Ayan, at siyempre bago pa tayo lumawig, yan, ay magbigay muna tayo ng paalala sa ating mga taga-subaybay. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Po si dating Kapitan Toto Sige ng ating barangay dito sa Sinalan ay bumabati sa inyo ng isang maligayang fiesta. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Kap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna.
Shakey's getting the super grand Saming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Nagulat nang ito ay marating ko para bang ako'y At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan. At siyempre, bago natin tanggapin yung reports mula sa ating mga natitirang reporters pa dyan, ay dumako muna tayo sa ibang mga General Trias. Sa General Trias at meron tayong pahabol na balita dyan. At, yan. Ayan, syempre, mahigit na 2,400 na daycare students ang inaasahang makikinabang sa 3.8 milyong pondo mula sa Department of Social Work and Development, DSWD, para sa supplemental feeding program sa bayan ng General Trias na tatagal sa loob ng 120 araw. Opisyal na tinan-over ni MSWD Head Rebecca Generoso at nutritionist Miss Lenibe Bailen ang ceremonial check kina Mayor Antonio Oni Ferrer, Vice Mayor Maurito Moritz Sison, at mga sangguniang members nung nakaraang Lunes. Ayan, syempre. Ayon daw kay Mayor Ferrer, malaking tulong ang pondo galing sa DSWD upang patuloy na mabigyan ng masustansyang pagkain ng mga mag-aaral ng 56 na daycare center sa General Trias. Dagdag pa ng alkalde, timely din ito dahil ngayong buwan ay pinagdiriwang ng Nutrition Month kung saan binibigyan din ng wastong pagkain at ehersisyo. Nilatag din ni Mayor Ferrer ang planong pagpapatayo ng mga bagong daycare centers upang matugunan ang pangangailangan ng mga lumalawig na pamayanan, syempre sa bayan ng General Trias. Ayan, pero in line naman dyan sa sa DSWD. Yan, medyo may malaki tayong problema yata. Yan. Siyempre, bukod sa food feeding, di ba? May problema tayo dyan. Ewan ko, tama rin naman ang sinabi ni Mayor Oni Ferrer na sa lumalaking pamayanan. Ang problema naman natin ay yung paano yung dumadaming mga batang hamog sa bawat bayan. Yan, katulad ng kagabi ay may mga dinampot ang kapulisan ng 7 minor de edad. Yan, bayan ng Kalawan, dyan sa pangunguna niya yan, ni Police Chief Inspector Luis Perez na
rumisponde siya dun sa sa panawagan o daing ng mga residente doon na dumadami itong mga tinatawag ng batang hamog o batang kalye na kung saan minsan inaabot na ng madaling araw nagbabatuhan pa sa kalye at kalimitan sa mga to doon na rin sa tabing kalye natutulog. So na-round up nila ay ito pa lang na bata. Nagtakbuhan raw yung iba at nagkataon na nandun tayo. So, nasaksihan natin kung paano tratuhin rin naman ng hepe ng kapulisan na doon ng mga bata. Binigyan ng counseling, kinuha na ng siyempre ng kanilang mga pangalan at yung mga tirahan, tigasan sila at pinakain naman sila. Oo, yan. At pinamerienda. Tapos napakainin ay nabigyan pa yata ng pamasahe pa uwi. Binigyan talaga ng pamasahe. Yan. At ganyan na kagaling ang yung hepe na yan. At may child-friendly, kahit sabihin mo ng puro police operations sa panghuhuli ng mga most wanted, meron pa rin naman lighter side na kung saan hindi nila tinatrato ng masama ang mga bata. Well accommodating. At yung kanilang isa sa mga good practices na kung saan sinasamahan rin ng team ng Serbisyo Balita ay yung pagka meron silang yung ongoing nilang weekly na yung teacher ko. Oo, police ko, teacher ko. Napasama rin tayo dyan, di ba? Sumama rin tayo minsan nung birthday ng ating kapartner, siyempre, tayo yung nag-sponsor naman ng pagkain. Hindi lang tayo pagkuha ng balita at pagpuna. Ayan, tayo naman meron din mga social services, community services. Diba? Ayan, at kaya tayo serbisyo balita. Hindi lang balita, may serbisyo pa sa taong bayan. Pero ngayon dapat maging maingat tayo sa pag-food feeding, Ayan, sa food feeding, dapat mag-ingat. At magkakaroon na ng ordinansa dyan sa bawat Luzon at bayan. Ayan. At ngayon ay tanggapin muna natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At dumako naman tayo dyan sa lalawigan ng Cavite kung saan medyo mainit-init na ang panahon. Dyan sa kasama natin Lady Expo, si Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang hapon. Okay, welcome po at magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers sa Health Plan Program Balita Live Online. Kasi yan ang sinabi mo kasamang RJ, medyo maayos ang panahon sa ngayon at wala rin tayong serong mga ulan-ulan. Ngayon po ay araw ng Merciless Race Day, Light Radio po. At ang ating buong report sa ngayon ay video po sa follow-up report na nangyari ng 27 South State. Marami sa nagsabi. Katulad naman po ang sakit ang pangalan ng mga pangusang ang vendor na inaresto dahil sa pananakit sa 2 pulis sa kasagsada ng Giles protesta na isinagawa ng mga militanteng grupo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kasamay sa isinagawang State Commission Address, Zona, ng Pangulong Noynoy Aquino, kamakalawa ng hapon, ang suspect ay nakilala si Eric Lopez, ng veteran unit Barangay Holy Spirit Benito. Katong physical injury at assault upon a person in authority ang sinakpa sa suspect. Katapos magpaulan ng bato at mga mineral water ng grupo nito na sinasugat naman po ng mga victiman sina CO2 Beth Abuton, 38 anyos, at CO2 Michael Proyalde, 38 anyos, at nakatalaga sa Quezon City Police District Station 4. Sa ulat ni CO2 Rodan Cornejo, may hawak ng bato, nangyari ang
doon sa kapaan ng Commonwealth Avenue, Barangay Holy Spirit, alauna, 56 ng hapon. Ayon kay Cornejo, ang dalawang pulis ay miyembro ng Task Force Persona Liquidor at ay talaga sa SSC Petron bilang arresting officer. Habang nagbabantay sa naturang lugar, naging marahas naman ang mga militante at naghahit ng bato at mineral water sa mga nagbabantay na otoridad. Plus, sinusugat ng dalawang biktima. Sinasabing dahil pinatupad ng mga pulis ang maximum tolerance ay lalong naging marahas ang mga militante dahil sa ang mga militante dahil lang sa nagtagtaruanan sila ng pag-aaresto at nagakit na si Toke. At para din po sa karagdagang balita na ating naisipaanan at sa puso po, hindi kay Vice President Tulay ay malaya daw po itong makapagsila o makapagsalita sa bayan kung anong hanggang ang mga napanood niya. Malaya si Vice President Jomar Dila na gumawa at mag-agad ng kanyang ulat sa bayan at patag ang tuwa. Isip pa ng dito. Ayon kay President Paloma Jr., ilalim na ipapatras ng ligiran sa bansa at wala ang isipin ng Presidente. At bayan ang bansa sa mga nagsasabi na ito ang tunay na sola o hindi kung ang sola. Sa paghiulihan po ng sambayanan, ang kasayanan ang may pasya ni Hidyan. At sa lahat naman, ayan, ang mga pagkakaton ay naging makatotohanan at ang pagtatanumpati at pakikipag-usap ni Pangulong Noynoy Aquino. Kung saan ay naistulpo ng matla na malaman nila na kahit papano ay naistulpo personal ang Vice Presidente natin si Jomar Dila. Sa dahilang hindi man lang siya pinasalamatan na nasabing presidente. At bukod dito ay hindi po kumipro o nagbanggit ng anumang mga nagasakit na salita, sabi na rin po sa mga nakarating sa laban sa kanya. Hanggang sa susunod pa po ating mga balita, wala ng mga mahalagang kadanapan at pagtitiwalat natin. Ito lang po sa Ricky Balita Live Online. Ito po, sa kanila sa inyong Facebook, laking sulat at serviso para sa bayan sa Servicio Balita Online dito sa Cavite. Okay, maraming salamat kay Ate Beth Sarinas. Ayan, at ang Lady Expose ng Cavite. Ayan, abangan po ninyo ang programa sa Saturday, yung programa po ni kanyang Miss Lady Expose. Ang programang Expose. Ayan, sa every Saturday po yan. Ayan, siyempre, mabalik tayo sa kaninang topic natin dyan sa DSWD. Ayan, mabuti naman, nagbigay ng pondo ang DSWD sa bayan ng General Trias. At yun nga, gagamitin ni Mayor Oliver ito, para sa pagpapatayo ng mga panibagong daycare centers. Siguro walang mga batang hamog doon, walang mga batang kaya nga, nandun yung usap-usapan sa laki ng pondo ng DSWD. Bakit hindi nagkakaroon ng solusyon ang tinatawag ng mga batang hamog? Yan, kay Ma'am Dinky Solimar, di ba? Oo. Kung tutusin nga, dito sa lungsod ng Calamba, ang daming mga rugby boys dito, ang daming mga sumasampas sa mga jeep at nanghihingi. Ayan, anong ginagawa ng kanilang rocks? Yung lugar kung saan dinadala ang mga ganyang mga uri ng bata. May nakausap tayo dyan sa lungsod ng Calamba. Kaya raw hindi raw masustina dahil kulang raw ang pondo. Yan, laki ng pondo ng Calamba. Anong ginagawa rin ng pondo ng DSWD? Yan ang sinasabi natin. Kapag wala tayong political will, walang mangyayari sa ating lipunan. Magpapatuloy na magpapakalat-kalat ang mga batang hamog dyan sa ating lansangan dahil hindi natin binibigyan ng pansin o tinututukan. Wala tayong political will upang malinis ang mga ating lansangan. Sana i-priority na rin yan ng lungsod ng Calamba. Hindi lang lungsod ng Calamba, sa lahat ng lungsod, sa lahat ng bayan. Pero alam mo mahanga ako dito noted yung bayan ng Los Baños kung saan tumingin ka sa kalsada nila, walang batang hamog ka makikita.
yan ang sinasabi natin. Kapag may political will ang isang namumuno sa isang bayan o lungsod at magagaling ang nakatalaga dyan ng mga DSWD sa kanilang mga lugar, ay kaya naman eh. Kaya. Ewan ko lang kung bakit ayaw gawin ng ating ibang mga local government officials dyan sa iba't ibang mga bayan. Ayan. Para magkaroon na naman ng solusyon. Kasi, kapag na-aksidente itong mga batang hamog, sino mananagot? O, sino naman ang magkakaproblema? Kapag itong mga batang hamog nag-umpisa sa rugby, pag lumaki ang mga yan, ano ang kahinatnan? Marijuana, shabu. Magnanakaw. Problema ng magiging bayan. problema at salot ng lipunan. Gusto pa ba natin na ganyan ang mangyari sa hinaharap? Eh, ngayon pa lang, may mga reports tayo na may mga bata na kasing bata pa ng 10 years old, mga miyembro na ng akyat bahay, mga miyembro ng mga salise. Hindi, yung iba naman kasi tinuturuan ng sindikato yan eh. Mas gusto nila alagaan yung mga batang hamog. Kaya nga. Kasi nga, kung pumatay man yan, hindi sila makukulong. Kaya nga, solusyonan natin ang problema sa mga batang hamog. Alisin natin sila sa kalsada. Bigyan natin sila ng isang shelter kung saan matuturuan natin sila ng magagandang asal, marereforma at magbibigyan ng isang magandang buhay sa hinaharap. Ito ay panawagan lang. Sana naman sa ating mga local officials, mag-isip-isip po kayo. Magkano ba ang pwedeng ilaan ng inyong bayan o ng inyong lungsod upang magkaroon o mag-create ng isang shelter para sa mga to? At sa simple bahay, compound. Diba? Sa compound. Yan. Isipin nyo ng foundation. Na kung saan, matuturuan yung mga bata, yung mga batang walang magulang. Saka isipin natin, minsan, kung titingnan natin, tingnan ulit natin ang picture na to. Ayan. Yung mga batang yan. Ang 6 na kabataang lalaki at isang babae na 15 anyo. May isang taga-Kalamba dyan, May isang taga-Tibag. Yan, nasa gitna. Nasa gitna. Taga-Tibag yan. Ayan. Ay napunta, dumadayo sa bayan ng Kalawan. Sa plaza. Sabi ko nga, ba't doon ka pa dumadayo? Mas social kang batang hamog pag nasa lungsod kang Kalamba. Doon ka tatambay sa McDo. At yan, merong bata dyan na nasa gitna. 7 years old lang yata yan. Yan, ang kulit ng batang yan. Bibong-bibo. So, itong batang to, malay mo, balang araw, maging isang leader, maging isang kapitan, maging isang ininyero. Kung pababayaan natin ang mga batang ganito, ano ang magiging kinabukasan nila? Tulungan natin ang mga batang to. Kung magasano wag natin pababayaan na mawala yung kanilang future. So, nasa atin, sa ating mamayan, sa ating mga local officials, sa ating mga nasa gobyerno, mag-isip kayo if you want to create better people in the future. Yan. Bawasan natin o alisin natin ang mga batang hamog sa lansangan. Yan. Mukhang busy yata si kasamang Adan Gabato at si Ka Edward Flores. Ayan. At syempre si Ka Roger. Ka Roger. Busy din. Ayan. At total. Ayan. Next time na lang sila mag-uulat. Malamang. Dahil tayo'y inabot na ng oras. Ayan. Syempre. Batiin ko lang ito yung mga nagdidiwa ng birthday ngayon. Ayan. Happy birthday kay Kerwin Craft. Yan, nasa ibang bansa yan. Kapatid ni Colonel Craft. At kapatid yan ni ABC Kenneth Craft ng Palawan. At kapatid din ni Konsihal Kingsley Craft. Yan. Siyempre, happy birthday kay Soy Mercado din ng Santa Rosa. Happy birthday kay T.O.3 Jessica Midaya Paunil ng Krame. At get well soon kay T.O.3 Ram Paunil. Yan. At happy viewing kay Judilyn Bidaya Magpantay. At kayo na pa siya nakatutok at text and text kung anong oras tayo maglalay. Yan. Happy viewing, Jude. Okay. At yan, syempre, happy viewing din nga pala kay Jelay. Hi to kay nanay. Ito po sila Arnie Del Babarigiro. Nagsaservisyo sa bayan. Dito lang po, Servisyo Balita Live Online. See you on Friday. Okay, so sa lahat ng ating mga viewers, ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ayan,
maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Yan, tayo ang nag-iisang webcasting media dito sa buong Calabarzon, kung saan hindi ko naman sinasabi na tayo nangunguna, pero basta tayo ang nag-iisang webcast media dito sa buong. Nag-iisa pa lang. So, at nais ko munang batiin ang ating mga tropa dyan. At saka kay Consel Alborida ng Bayan ng Los Baños at dun sa aking kabatchmate na si Howell Manga, pinsan niya, isang magandang hapon sa inyong panunod. Kaya hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod. Pero bago ako magpaalam, nalilimutan ang commercial. I love my Centro, she makes me complete. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado, na sumaserbisyo sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw, Pilipinas. Po si dating Kapitan Toto Sige ng ating barangay dito sa Sinaran ay bumabati sa inyo ng isang maligayang fiesta. Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Kapitan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Magaling. Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we